Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. 100 pamilya sa Lucena City natanggap mula sa administrasyon ang karapatan sa pagmamay-ari ng lupa sa ilalim ng pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino program. 3 empleyado ng pamahalaan sa Baguio at Benguet nagkaroon ng sariling tahanan sa ilalim ng programang pabahay ng Government Service Insurance System. 413 million pesos na halaga ng drone technology support para sa maritime security ng Pilipinas nakatakdang ibigay ng Australia. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Martes ang pamamahagi ng Certificate of Entitlement or COE para sa 100 pamilya sa Lucena City, lalawigan ng Quezon bilang bahagi ng pinalawak na pambansang pabahay para sa Filipino Program or 4PH. Ipinamahagi ang mga COE sa mga benepisyaryo na 2 dekada nang naghihintay ng ipagkakaloob na lupa. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation No. 436 Series of 2003 na naguutos na ilaan ang 4 na ektaryang airfield sa Barangay Ibabang Iam para gawing pabahay. Ang COE ay mahalagang kasulatan para sa pagpoproseso ng titulo at pagkilala sa karapatan at pagmamay-ari ng lupa. Nasa kabuuang 1,119 na benepisyaryo ang inaasahang magbibigyan ng lupa sa Lucena City. Bago ito, 185 pamilya sa lungsod ang nabigyan na ng COE. Ayon kay Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development, nakatutok ang administrasyon hindi lang sa pagtatayo ng bagong pabahay, kundi sa pagpapalawak ng seguridad sa paninirahan para sa mga pamilyang naghihintay sa ilalim ng mga naunang Presidential Proclamation. Umabot na sa 684 na pamilya sa buong bansa ang nabiyayaan ng lupa sa ilalim ng Expanded 4PH. Iginawad ng Government Service Insurance System or GSIS ang titulo ng lupa sa 3 kawani ng gobyerno sa Baguio at Benguet bilang bahagi ng programang pabahay ng ahensya at pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH ng gobyerno. Pinangunahan ni GSIS President at General Manager Wick Veloso ang pagbibigay ng transfer certificates of title kina Cristela Villamar ng PhilHealth Cordillera, Aurora Valbuena ng Municipal Trial Court in Cities Baguio at Lorna Bandonil ng GSIS Baguio Branch Office. Nakuha ng 3 ang kanilang bahay sa ilalim ng Lease with Option to Buy o LWOB program ng GSIS. Pinapayagan ng programa ang kwalipikadong miyembro na magrenta muna bago bilhin ang ari-arian ng walang down payment, may 25 taong hulugan, mas mababang interest kumpara sa bangko at patawad sa multa kung patuloy ang pagbabayad. Sinabi ni Veloso na ang bawat titulo ay nagbibigay ng kapanatagan sa pamilya at katiyakan na sila na ang tunay na may-ari ng kanilang tahanan. Dahil sa LWOB, natanggal ang hadlang na down payment na kadalasang pumipigil sa mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay. Ayon sa GSIS, mahigit 5,000 na pamilya na sa bansa ang naging ganap na may-ari ng bahay sa tulong ng programa at may mahigit 12,000 na ari-arian ang handa ng ipamahagi kabilang ang kabuuang 22 sa Cordillera Region. 17 mula rito ay nasa Baguio City, 2 sa Itogon, 2 sa La Trinidad at 1 sa Tuba, Benguet. Sinabi ni Australian Foreign Minister Penny Wong ngayong Martes
na nakatakdang magbigay ang Australia ng tinatayang 413 milyong peso na halaga ng cutting-edge drone technology and operator training sa Philippine Coast Guard o PCG. Kasalukuyang nasa Manila si Wong para dumalo sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Inaasahan niya na malaki ang maitutulong ng ibinigay na suporta para sa maritime security, search and rescue at environmental protection operations ng PCG. Kabilang sa 4-year drone support package ay ang long-range, heavy lift and underwater capabilities, counter-drone technology at specialist training na inaasahang mas palalakasin ang strategic maritime domain ng PCG. Umabot na sa 578 million pesos ang drone support ng Australia mula pa noong April 2025. Ayon pa kay Wong, dodoblehin pa ng Australia ang bilateral civil maritime assistance nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng 678 million pesos na investment para sa civil maritime advancement through partnerships and support or CMAPs na tatagal ng 4 na taon. Ang CMAPs ay magbibigay ng suporta na nakatuon sa civil maritime security at maritime environmental protection ng Pilipinas. Sa balitang pangkalakalan, lumagda ng Memorandum of Understanding ang Department of Information and Communications Technology at ang Land Bank upang makabuo ng mga AI or Artificial Intelligence Solutions na tutulong magpalakas sa mga micro, small, and medium enterprise or MSME. Bahagi ang kasunduan ng ASEAN Priority Economic Deliverable on the AI-powered MSME growth na layong palawakin ang paggamit ng mga abot-kayang AI tools sa buong rehiyon habang nagsisilbing chair ang Pilipinas ng ASEAN Summit ngayong taon. Sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang creditworthiness ng mga MSME, patataasin ang kanilang productivity at pauunlarin ang kanilang mga negosyo. Kabilang dito ang pag-alam sa mga prioridad na paggamit ng financing, pagsasagawa ng pilot implementation at pagbibigay ng feedback para higit pang mapahusay ang MSME AI tech stack. Ito ay isang mobile-first AI assistant na idinisenyo para tulungan ang mga maliliit na negosyo, paghahanda ng bankable business plan, pagsunod sa mga dokumento ng pamahalaan, tamang product pricing, pag-unawa sa mga kontrata, paglikha ng marketing content at pagtukoy sa mga financing program ng gobyerno. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, dapat makalikha ang AI ng tunay na oportunidad para sa mga Pilipino, partikular na sa mga MSME na siyang itunuturing na pundasyon ng ekonomiya. Samantala, isang bagong rice cropek processing facility ang binuksan sa Barangay Cayabon, Milagros sa lalawigan ng Masbate na layong paunlarin ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Pinangunahan ang inaugurasyon ng Department of Agrarian Reform Masbate kasama ang mga magsasaka, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Ipagkakaloob ang nasabing pasilidad sa Baklay Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative na inaasahang magpapabilis at magpapalakas ng kanilang produksyon. Parte ang pasilidad ng Rice Biz Farm to Table project ng Philippine Rice Research Institute Bicol at BPI Foundation na layuning maisulong ang mga negosyong pang-agrikultura, lumikha ng mga produktong may mataas na halaga at patibayin ang ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at mga stakeholder. Ayon kay Milagros Mayor Natividad Isabel Magbalong, mahalagang hubugin ang mga magsasaka bilang mga agripreneur kung saan hindi lamang sila nagtatanim kundi mahusay rin sa pagpapatakbo ng mga negosyong may kinalaman sa agrikultura. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph
o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.